Mga kaibigan, sa gabing ito dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng kababalaghan at pagdurusa. Isang kwento ng pag-ibig na nauwi sa trahedya at mga multong hindi matahimik. Sa ating kwento, si Ramona ay patuloy na hinahabol ng mga alaala at aparisyon ng kanyang yumaong kasintahan, si Angelo. Ano nga ba ang mangyayari kapag hinarap niya ang multo sa tulay kung saan nagwakas ang lahat? Tara, samahan niyo ako at tuklasin natin ang misteryo sa likod ng ang multo sa tulay. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Salamat po sa inyong oras at pagnanais na marinig ang aking kwento. Ako nga pala si Ramona at itong kwento ko ay tungkol sa mga karanasan ko sa aming probinsya. Nakatira kami sa isang lumang bahay na minana pa ng lolo't lola ko. Simula pagkabata, malapit na kami sa pamilya ni Angelo. At sa paglipas ng panahon, naging espesyal siya sa akin. Ngunit hindi naging madali ang lahat, lalo na nang dumating ang mga pagsubok sa aming relasyon. Nasa labas ako nakatayo sa harap ng aming bakuran, iniisip ang mga nangyari noong nakaraan. Naalala ko ang gabing iyon nang dumating si Angelo sa aming bahay. Galit na galit si Papa Lauro, hawak ang kanyang shotgun habang tinatakot si Angelo na huwag nang lumapit sa akin. "Umalis ka na, Angelo. Hindi ka na dapat bumalik dito." Sigaw ni Papa habang nanginginig si Angelo sa takot. Nakatago ako sa likod ng pinto, hindi makagalaw sa takot at kaba. Gusto kong lumabas at pigilan si Papa, pero natatakot din akong baka masaktan si Angelo. Tumakbo si Angelo papalayo at hindi ko na siya nakita muli hanggang sa araw na natagpuan ang kanyang katawan sa ilalim ng tulay. Iniwan niya ang isang sulat, "Patawarin mo ako, Ramona." Isang gabi habang nag-iisa ako sa aking kwarto, narinig ko ang paborito naming kanta ni Angelo sa radyo. Bigla akong kinilabutan at nagmadaling patayin ang radyo. Sa tuwing dumadaan ako sa tulay, lagi kong naaalala ang mensaheng iniwan ni Angelo. Hindi ko maiwasang tingnan ang ilalim ng tulay, parang may humihila sa akin pababa, pero pinipilit kong labanan ang takot. Hindi ko nakinaya ang takot at pagkakasala. Nagkaroon ako ng matinding panic attack at napunta ako sa ER. Hindi maipaliwanag ng mga doktor ang aking mga sintomas. "Wala pong mali sa inyo, Miss Ramona. Baka stress lang po ito," sabi ng doktor. Ngunit alam kong may ibang dahilan ang lahat ng ito. Nang magpasya akong bumalik sa apartment na dati naming tinitirhan ni Angelo, isang mabigat na pakiramdam ang bumalot sa akin. Pagpasok ko pa lang, naramdaman ko na ang presensya niya. Ang bawat sulok ay may bakas ng kanyang mga yapak at ang mga lumang larawan namin ay tila nagmamasid. Ang mga alaala ng tawanan, yakap at mga pagtatalo, lahat ay bumalik na parang kahapon lang nangyari. "Bakit mo ako iniwan, Angelo? Bakit mo ako pinahirapan ng ganito?" Bulong ko sa sarili ko habang umiiyak. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Nalaman ko rin na tumigil si Angelo sa pag-inom ng kanyang gamot dahil sa problema sa insurance na lalo pang nagpabigat sa aking damdamin. Ang sakit at bigat ay tila hindi ko na kaya. Lumabas ako ng apartment, dala ang bigat ng mga alaala at ang sakit ng kanyang pagkawala. Nagpunta ako sa bahay ng kaibigan kong si Carla at sinubukan kong magpatuloy sa buhay kasama siya. Isang araw, inalok ako ni Efren na ihatid pa uwi. Pumayag ako, ngunit habang papalapit kami sa tulay, bumalik ang takot. "Ramona, okay ka lang ba?" Tanong ni Efren, ngunit hindi ko na siya narinig. Nagsimula na naman akong magpanik. Nakita ko ang anino ni Angelo sa gilid ng tulay. Hindi ko na kinaya, tumakbo ako palabas ng kotse at iniwan si Efren na naguguluhan. Habang tumatakbo, ang boses ni Angelo ay parang tinatawag ako mula sa ilalim ng tulay. "Ramona, bumalik ka dito," sigaw ni Efren, ngunit tuluyan na akong nawala sa kadiliman ng gabi.
Nag-iisa akong bumalik sa tulay. Doon ko hinarap ang aparisyon ni Angelo. Bumalik lahat ng sakit at takot na naramdaman ko noon. Nakita ko siya, parang totoo, pero alam ko na hindi na siya buhay. Ramona, kailangan mo akong intindihin. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, sabi ni Angelo habang lumuluha. Napakasakit niyang makita na ganon. Parang pinupunit ang puso ko. Angelo, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, sagot ko habang umaakyat sa embankment ng tulay. Naisip kong tapusin na ang lahat pero biglang nagsalita ulit si Angelo. Wag, Ramona, ayokong magdusa ka pa, pakiusap niya. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo. Iniwan akong naguguluhan ngunit may bagong pag-asa sa aking puso. Matapos ang ilang araw sa psychiatric ward, sinubukan kong maghilom kasama ang aking kapatid na si Sonia. Ramona, kailangan mong harapin ang iyong takot. Hindi ka na makakawala sa alaala ni Angelo kung hindi mo siya haharapin, sabi ni Sonia. Alam kong tama siya kaya bumalik ako sa tulay, dala ang isang mensahe para kay Angelo. Iniwan ko ito sa lugar kung saan siya tumalon. Patawad, mahal kita, ang nakasulat sa mensahe. Sa wakas, naramdaman kong natanggap ko na ang lahat. Nagpatuloy ako sa aking buhay, dala ang mga aral at alaala ng pagmamahalan namin ni Angelo. Mga kaibigan, natutunan natin na ang mga alaala at multo ng nakaraan ay hindi madaling takasan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwentong katatakutan. Hanggang sa susunod na upload, mga kaibigan, mag-ingat kayo sa mga tulay na madilim.